Si Lito Lapid, ipinanganak noong 25 na Oktubre 1955 sa bayan ng Porac sa Pampanga. Ikalimang anak sa siyam na magkakapatid ni Jose Songco Lapid at Yulioteria Mercado. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya kung saan ang pang-araw-araw na pakikibakay bahagi ng kanilang buhay. Ang kanyang amay kilala ring konektado sa industriya ng pelikula bilang stuntman at ang kanilang pamilya ay may dugong showbiz na nagbigay daan sa pagpasok ni Lito Lapid sa lipunan ng pelikula. Ang kanyang pinagdaan ng kahirapan at simpleng pamumuhay hindi nagpahina sa kanya. Bagkus ito ang naging lakas upang ipaglaban ang mga oportunidad na kanyang nakikita sa hinaharap. Ang kanyang pagpasok sa industriya ng pelikula ay hindi agaran. Nagsimula si Lito Lapid bilang isang stuntman at extra sa mga pelikulang gawa ng iba. Isang papel na madalas hindi mapapansing may malaking sakripisyo at panganib. Dahil sa kanyang likas na lakas at tapang, pati na rin sa husay ng pagganap ng mga mahihirap na eksena, napansin siya ng mga direktor at producer na naghahanap ng mas marubdob at kapanipaniwala na mga aksyonista. Ito ang simula ng kanyang pag-angat sa mundo ng showbiz. Isa sa mga unang pagkakataon na nakilala si Lito Lapid sa malaking papel nang siya ay mapabilang sa pelikulang The Jess Lapid Story, isang proyekto na nagbigay daan upang makita hindi lamang ang kanyang kakayahan sa aksyon, kundi pati na rin ang kanyang potensyal bilang bida. Ito ang nagbukas ng pinto sa kanya upang mas maging malawak ang kanyang mga nasasakupan sa industriya, simula sa pagiging stuntman hanggang sa pagiging pangunahing bida sa mga pelikulang aksyon. Sa ikling panahon, ang kanyang natural na galing sa mga stunt at talento sa pag-arte nagbigay daan sa kanya na magkaroon ng malalaking proyekto at mga pangunahing papel, dahilan upang makilala siya sa mas malawak na madla. Ang kanyang katawan, likas na lakas at abilidad sa mga mapanganib na eksena ay naging katangian niya bilang isang tunay na action star. Isa sa mga pinakatanyag na karakter na ginampanan ni Lito Lapid ay ang Leon Guerrero, isang bayani sa mga pelikulang aksyon noong dekada 80. Sa mga pelikulang ito, ipinakita ni Lapid ang tapang, determinasyon at pagmamahal sa bayan. Mga katangiang nagbigay sa kanyang karakter ng pagpupugi at pagkilala mula sa mga manonood. Ang papel na Leon Guerrero ay hindi lamang isang karakter sa screen. Ito ay naging simbolo ng tapang at pag-asa para sa masa, lalo na sa mga nasa simpleng antas ng buhay na nakakita ng kanilang sarili sa kanyang ginampanang karakter. Ang tagumpay ng karakter na Leon Guerrero ay humantong sa pagpapakita ng pagkilala kay Lito Lapid sa pamamagitan ng pag-unveil ng rebulto ni Leon Guerrero sa Porac, Pampanga, na sumisimbolo sa katapangan at paglilingkod sa lipunan. Ang rebulto ay hindi lamang pagpupugay sa isang pelikula kundi respeto sa mga aral at mensaheng iniwan ng karakter sa mga manonood. Bukod dito, ang kanyang natural na pagganap ng mga malakas at makabayang karakter ay karagdagan sa kanyang malawak na kasikatan sa buong bansa. Ang mga Pilipino, lalo na ang masa, ay nakakita kay Lapid bilang isang tagapagtanggol ng kabutihan at bilang isang aktor na hindi lamang basta gumaganap kundi nakakaugnay sa damdamin ng maraming tao. Ang kanyang pagganap bilang Leon Guerrero ay nagbigay sa kanya ng tatak na hindi malilimutan, dahilan kung bakit siya ay pumatok sa puso ng maraming Pilipino sa iba't ibang sulok ng bansa. Bagamat naging marka sa kasaysayan ng pelikulang aksyon ni Lito Lapid ang karakter na Leon Guerrero, at kahit pinarangalan pa siya sa pamamagitan ng rebulto ng nasabing karakter, hindi na nagkaroon ng tuloy-tuloy na serye o patuloy na franchise ng Leon Guerrero pagkatapos ng mga pelikulang ginawa noong 1968, 1980 at 1982. Ang Leon Guerrero ay likas na itinuring bilang Filipino na bersyon ng isang bayani na tumutulad sa klasikal na Lone Ranger, isang karakter na maring ginagalang sa panahon ng kanyang pagpapalabas dahil sa temang matapang na paglaban sa katiwalian at pang-aapi ng masasamang elemento sa lipunan. Ang mga pelikulang iyon ay matagumpay at tumatak sa mga manonood at pangunahing dahilan ng kasikatan ni Lapid sa larangan ng pelikulang aksyon. Tunay nagbigay daang makita siya bilang isang bayani at tagapagligtas sa mga kabanata ng kanyang karakter. Ngunit ang pagunlad ng industriya ng pelikula sa Pilipinas, partikular noong dekada 80 at 90 ay dumaan sa maraming pagbabago. Habang ang mga action films ay noon ay nangingibabaw sa pelikulang Pinoy, unti-unting lumitaw ang iba't ibang genre at ang pag-impluwensya ng forma ng telebisyon at mga bagong uri ng palabas ay nagbigay daan sa pagbabago ng tastes ng mga manonood. Dahil dito, ang pagtataguyod ng isang karakter bilang isang franchise ay naging mas komplikado, lalo na kung ang mismong aktor na gumanap dito ay nagbago ng landas tungo sa ibang uri ng propesyon. Si Lito Lapid mismo ay naging abala sa politika simula pa noong dekada 90, kung saan nagsimula siyang magsilbi bilang Vice Governor ng Pampanga at kalaunan ay naging Governor at Senador ng Pilipinas, na naging sanhi ng matagal na pagliban niya sa paggawa ng mga pelikula kumpara sa dati niyang aktibong pagganap sa mga action films. Bukod dito, ang minsang mga pelikula ng Leon Guerrero ay hindi naging parte na isang serye ng hiwalay na sequels ni Lapid na kapareho ng mga modernong film franchises.
Ang mga pelikula noong panahon nila ay kadalasang standalone films na may mga temang bayani at aksyon at hindi gaanong dinisenyo upang magkaroon ng serialized sequels tulad ng mga pelikulang franchise sa iba pang bansa. Sa halip, ang tatak ni Lapid bilang aktor ng aksyon ay mas lumawak sa iba't ibang karakter at papel. Kaya't kahit na bumalik-balik ang tema ng pagiging bayani o mapanganib na karakter, hindi na muling binigyang focus ang mismong Leon Guerrero bilang isang bagong pelikula. Sa kabilang banda, noong 2006 ay may proyekto na nagtanaw sa mga classic characters ni Lapid, ang pelikulang Tatlong Baraha na pinaghalo ang mga karakter tulad ni Leon Guerrero, Julio Valiente at Jeronimo sa isang ensemble cast at sinubukang buhayin muli ang mga tanyag na personalidad na minahal noon ng manonood. Gayunpaman, ang pelikula ay hindi naging matagumpay sa takilya at hindi umani na malakas na suporta tulad ng inaasahan. Kaya hindi ito nagbukas ng mas malawak na pagkakataon upang buhayin muli ang karakter ni Leon Guerrero bilang isang standalone franchise. Ang hindi inaasahang paglipat ni Lito Lapid mula sa showbiz tungo sa politika ay isa sa mga kwentong kakaiba sa kasaysayan ng mga personalidad sa Pilipinas. Habang marami ang sumasakay sa ngalan ng kasikatan upang pumasok sa politika, si Lapid ay hindi agad nagdesisyon na gawin ito. Ang kanyang unang hakbang sa politika ay nang siya'y mapiling Vice Governor ng Pampanga noong 1992 na siyang unang posisyon niya sa pampublikong serbisyo. Ito ang simula ng kanyang 3 dekadang paglalakbay sa mundo ng politika. Mula sa pagiging Vice Governor, hindi naglaon ay naging gobernador ng Pampanga siya noong 1995 at nanungkulan hanggang 2004. Ang kanyang pamumuno sa probinsya nagbigay sa kanya ng mas malawak na plataporma upang maglingkod sa publiko. At ito rin ang nagpatunay na ang kanyang serbisyo ay hindi lamang limitado sa entablado kundi pati na rin sa pamamahala ng isang lalawigan. Ang kanyang susunod na hakbang ay ang pagtakbo para sa Senado noong 2004 kung saan siya ay nahalal at nanilbihan bilang senador ng Pilipinas. Sa tulong ng kanyang malawak na kasikatan at pagkilala ng publiko, napili siyang maging bahagi ng pinakamataas na lehislatura sa bansa. Mula noon, siya ay muling nahalal noong 2010, 2019 at noong nakaraang Mayo ng nakaraang taon para sa midterm elections kung saan matagumpay siyang napanalunan ang kanyang ika-4 na termino bilang senador. Pumapangalawa sa mga botong nakuha niya at naghain muli ng serbisyo publiko bilang bahagi ng administrasyon. Tulad ng maraming personalidad na nasa publiko, hindi nakaligtas si Lito Lapid sa iba't ibang kontrobersiya sa kanyang buhay bilang aktor at senador. Isa sa mga partikular na usapin ay ang mga kritikang tumutukoy sa kanyang kakulangan sa formal na edukasyon at kung ito ay nakakaapekto sa kanyang kapasidad bilang mambabatas. Maraming beses siyang binatikos dahil sa kanyang paraan ng pakikipagtalas-tasan at pagiging tahimik sa mga sesyon ng Senado, kung saan ang iba ay inaasahan na mas aktibo siya sa mga debate at talakayan. May mga pagkakataon ding ipinahayag niya ang kanyang takot makipagdebate sa Senado dahil sa dami ng mga abogado at eksperto na kasama niya sa kapulungan. Isang pahayag na nagdulot ng kontrobersiya at diskusyon sa publiko. May mga netizens at eksperto sa politika rin na nagpahayag ng kanyang mga opinyon tungkol sa pagiging underwhelming ng kanyang performance sa Senado, kung saan ang totoong pinili siyang boto ay para sa pangalan at kasikatan niya sa showbiz at hindi dahil sa aktwal na kontribusyon sa paggawa ng batas. Ang mga kritika na ito ay madalas na lumalabas sa mga opinyon sa social media at mga diskusyon sa politika na nagpapakita ng kagustuhan ng publiko para sa mas malinaw at aktibong pagganap ng mga mambabatas. Mayroon ding mga kontrobersiya mula sa nakaraan na kinsasangkutan niya habang siya ay gobernador at senador, kabilang ang mga isyu tungkol sa alegasyon ng hindi tamang paggamit ng pondo, mga kaso ng plunder na kalaunang inalis at dininig, at mga isyu sa pampublikong pera habang siya ay may hawak ng posisyon. Ang mga isyong ito ay nagbigay ng mga komplikadong pananaw sa kanyang serbisyo publiko na naguudyok sa mga mamamayan na maging mapanuri sa kanilang mga lider. Bagamat may mga kritisismo, hindi may kakaila na si Lito Lapid ay may mga naiambag na batas at proyekto bilang senador. Ilan sa kanyang mga advokasya ay nakatuon sa mga mahihirap at karaniwang mamamayan. Tulad ng paggamit ng Free Legal Assistance Act na layuning magbigay ng libreng legal na tulong sa mga Pilipinong hindi kayang kumuha ng abogado. Ito ay isa sa mga batas na tunay na nakatutulong sa mga taong nasa laylayan ng lipunan na siyang madalas na mga taga-suporta niya mula noong siya ay aktor pa lamang. Bilang patunay sa kanyang patuloy na serbisyo, noong 2025, nagbigay si Lapid ng pahayag at pagsusulong ng Anti-Political Dynasty Bill na nananawagan sa kanyang mga kasamahan sa lehislatura na aprobahan ang panukalang batas na magbibigay pagkakataon sa mas maraming kabataang Pilipino na makapasok sa pampublikong serbisyo. Ito ay isang hamon na umiiral sa kultura ng politika sa bansa, na karaniwang inuuna ang mga pamilyang may kapangyarihan at impluensya. Naipahayag din niya ang kanyang pagkabahala sa usapin ukol sa kontrobersiya ng flood control projects at ng aligasyong pag-uugnay ng ilan sa kanyang mga kapwa senador sa mga isyong iyon.
Nilinaw niya na ang Senado mismo ay hindi direktang humahawak ng budget para sa mga naturang proyekto at ang Departamento ng Public Works and Highways ang nasa sahig ng implementasyon. Bukod pa rito, si Lapid ay nagbigay ng suporta sa mga proyekto para sa turismo, palakasan, pangangalaga sa edukasyon at paglilingkod sa kapakanan ng mga unprivileged na ina at mga pamilya sa bansa, kabilang ang push para sa mga diskwento sa maternity costs at iba pang mga panukala na nagbibigay tulong pang komunidad.